Sa isang panayam, inamin ni Remulla na pinayuhan niya ang Pangulo sa mga alingas-ngas sa opisina ng GPNP. Pero bukod sa simpleng turf war, may lumulutang din na issue ng insubordination dahil tumanggi umanong pumirma si Torre sa isang accomplished request para sa deal na 8 billion peso funding for arms procurement. Ang paninindigan dito ni Torre, isang civilian agency ang PNP, kaya ang pagbili ng 80,000 unit ng assault rifle ay dapat para sa AFP. Dahil dito, tuluyan na umanong nabwisit ang nagtutulak ng deal na si SILG at nagresulta sa 85 days lang na pag-upo ni Torre bilang GPNP. Sinalo niya ito mula sa 2 beses na nagkaroon ng term extension na si Police General Romel Marbil. Ayon naman sa isa pang source, minsan nang naitsupwera si dating PNP Chief Marbil nang hindi ipinaalam sa kanya ni Remulla at nooy second top cap pa lang na si Nartates ang scripted na umano'y pag-rescue sa 14-year-old Chinese student na hinihinalang nakidnap, kept in the dark, at hindi rin umano ipinaalam kay Marbil ang Anson Ke kidnap for ransom at murder case hanggang lumabas na ito sa balita. Naulit raw ito ngayon sa pagsibak kay Torre na ayon sa aming source ay nagpapakita kung gaano kalawak ang kapangyarihan ni Remulla at Nartates. Wala raw kontrol si PBBM sa sarili niyang gabinete at nagpaka-kingmaker si Remulla sa ibabaw ng GPNP.